Hello mga sorry, kumusta kayong lahat? So welcome back dito sa ating vlogs, Forest Vlogs, and then dito sa ating tindahan Casimura Grocery, dito lang sa Pakistan Street, Bitungol, Bulacan. Okay, so na-overwhelm na ako ng slide kasi ang dami pong mga nag-share, ang dami pong nag-react sa ating last videos kahapon. So regarding sa gross profit. So marami pa palang nag-negosyo, especially yung mga nag-start pa lang ng negosyo na basic dapat knowledge na alam mo na dapat supposed to be alam mo. Okay? So, yung mga simpleng paglilista ng mga expenses, malaking bagay yon para hindi ka malugi. Yung simpleng pagkukompute sa calculator kung napalaki na ba yung expenses mo that day or sakto lang. Then, kung hindi ka na-overwhelm sa benta mo, kunyari bumenta ka ng 10,000, nakala mo kita na yun lahat, so na-overwhelm ka. No. Dapat keep in mind para hindi ka malugi, especially sa mga baguhan, kasi may nag-comment, paano daw para makasiguro na hindi ka malugi pag baguhan ka, nag-start ng tindahan. Well, wag kang magpautang. First yan. Gawin mong policy sa store mo, strict ka, stern ka, fair. Basta sakto yung presyuhan mo, maayos yung presyuhan mo, makakataon naman yung pagpipresyo mo sa iyong mga paninda. It's okay lang na wag ka talaga magpautang. Alam mo kung bakit? Kasi once na umpisahan mo sa pautang yung negosyo mo or yung tindahan mo, malulugi ka. Bihira lang ang nakaka-survive na nagpapautang. Pangalawa is, wag mong masyadong palakihin yung expenses mo as much as possible. Minamanage mo yung expenses mo. Yes po. Twister lang be, mga off-up lang. Yung kung inahalo sa barbecue, wala. Yung ano po, yung parang isang lang. Jet, paano nga din ng twister? Marshmallow? Wala nga pong ganun din. Iba po yung sa amin, yung twister. Marshmallow daw. Papiliin mo muna. Yan ba yung nilalagay sa ano? Yung Graham balls? Yung iba po, ginagamit po nila off-up eh. Kasi wala pong marshmallow na. Wala kasi kami yung marshmallow. Okay, so yun mga kasari, no? Huwag mong palakihin yung expenses mo. As much as possible, control your expenses. Dati nga naalala ko, pati load binabayaran ko. First few months, ganon. Huwag ka masyadong kumain ng masarap. Okay. Mas maaari, mag-itlog ka muna, noodles. Gawin mo maging masinop ka. Okay? So, realistic yung advice ko. Kasi baka kasi akala nyo, pagka may bumenta ka ng 5,000, malaki na ang tubo doon. Hindi. Kung 10% sa 5,000, nasa 500 lang ang tubo mo. Eh, kung nangungupahan ka, may kuryente ka, may tubig ka, wala. Basta starting ng business mo, wala ka pa masyadong tutubuin nun. Okay, so para maging realistic, control your expenses as well. Huwag kang magpautang, control mo yung expenses mo. Third one is, siyempre, improve mo yung sales mo. Then, improve mo pag-manage ng benta mo or revenues mo para lumaki yung kita mo. Therefore, pwede ka na dyan masarap yung ulam. Okay? Pwede ka nang gumastos ng more than konti. Kasi nga, nag-improve na yung sales mo or maganda na yung sales mo. Number 4 is, know mo yung mga basic na ano. Saan po? Condensed beef, Graham crackers, meron. Yung durog, honay. Jed, pa-assist naman yung customer. Ano, pwede po ba sulat din po magkano? Ay, susulat mo na? Opo. Hindi mo pa bibilhin. Okay. Depende po kasi yung condense. Yung condense depende sa brand. Yung jersey nasa 41 mahigit. O parang 42 na rin. So, Graham crackers na durog is nasa 45. Durog ba? Yan, yung honay. So, yun mga sari, no? So, yun. Realistic po yun. Basta wag gawin mong policy sa store mo is may pagka-strict ka pero friendly ka sa customers, at the same time fair. Okay yung prices mo. Okay, pangalawa is kahit papaano kompleto ka kung ano yung mga basic needs na hinahanap ng tao para lumaki yung benta mo, mag-improve. Then control your expenses. Yung mistakes kasi minsan ng mga nag-uumpisa magnegosyo is that na-overwhelm sila basta may benta, akala nila yun na yun.
Akala nila nakapag-invest sila ng 20,000, ng 15,000, kaya pwede nilang gastusin doon yung 2,000 or yung 3,000. Hindi po. The worst is, nakabenta ng 15,000 tapos sinabong yung 10,000. Okay? Hinaluan din ng bisyo. Mali din po yun. Okay, I hope you learned something mga kasari. Thank you so much sa lahat ng mga magpa-advise. I-comment nyo na lang po sa comment section. At syempre, please like and share para maraming maabot yung ating videos. Thank you so much.